Siyam na araw na lang, boboto na tayo para sa Bilang Pilipino 2025. Pero ano nga ba ang mga dapat tandaan lalo na sa mga unang beses boboto? Alamin sa aking report. First time mo bang boboto ngayong Bilang Pilipino 2025? I'm sure excited ka. Pero bago pa pumunta sa voting precincts, eto muna ang ilang paalala. Unahin na natin. Siguraduhin munang rehistrado ka. Simula Abril, magiging online na ulit ang precinct finder ng COMELEC at dito mo makikita kung active ang iyong voter's ID, pati na rin ang iyong presinto. Pagsapit ng 12 ng Mayo, alamin din ang oras na pwede kang bumoto. Pinakaunang makaboboto mula 5 a.m. hanggang 7 a.m. ang mga persons with disabilities, senior citizens at mga buntis. Pagkatapos niyan, hanggang alas 7 ng gabi, lahat pwede nang bumoto. Mas madali na rin dapat hanapin ang inyong presinto. Ayon kasi sa COMELEC, may kasama na rin colored picture ang listahan ng mga botante. Pag nakuha na ang inyong detalye, lumapit lang sa electoral board para ibigay ang inyong precinct details. May kopya rin ang inyong pirma at fingerprints ng poll workers para maberipika ang inyong impormasyon. Reminder, magdala rin ng isang government-issued ID. At kapag oras na para bumoto, siguraduhin ang official marker lang ng Board of Election Inspectors o BEI ang gagamitin, pati na rin ang ballot secrecy folder. At higit sa lahat, basahing maigi ang instruction sa balota. Pwede bang bumoto kung hindi marunong magsulat o magbasa? Oo, pwede kang humingi ng tulong mula sa electoral board o isang taong pinagkakatiwalaan mo, basta't hindi ito isang kandidato o poll watcher. Hoy, teka ha, sa panahon ngayon, kung saan lahat na lang ng bagay gusto nating i-content, ibahin po ninyo pag eleksyon, bawal pong picturean ng inyong balota. Kaya naman kung may kodigo kayo, huwag niyo sa cellphone ilagay. Baka kasi mapagkamalang pinipicturean pa ninyo ang inyong mga balota. Tandaan nyo, election offense po ang pagsuway sa ballot secrecy. Ang pagpicture kasi ng balota, pwedeng gamitin sa pagbili o di naman kaya pagbenta ng boto. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.